dapat magkita-kita tayo doon sa ating bayan. And if possible, they can come here and start the investigation tomorrow. This issue has been left. Mga kababayan, tayo po ay nagla-live ngayon dahil kinakailangan linawin yung kumakalat na fake news na ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte daw ay tumakas papuntang Hong Kong, no, dahil meron na raw warrant of arrest galing sa ICC. At sinasabi rin nila dahil nandito rin siya o nasa Hong Kong din ang ating Vice President Rodrigo. Po ang news, Lexter Hiking TV. Huwag kalimutan mag-click all bell para lagi po tayo updated sa ating mga panibagong video at mag-subscribe na po ang balita at mainit-init pa. Spokesperson Harry Roque ni President Roa Duterte, ito ang kanyang hindi ito totoo, ito ay fake news. Tinawag pa ito niya ang kumakalat na balita patungkol sa warrant of arrest kay PPRD o ICC o warrant para sa ICC. Sabi naman sa mga mambabatas, kung sakaling ito ay totoo, handa daw silang tumulong. Pero ito ang ating pakinggang full speech ni Harry Roque kung ito po ba ay may katotohanan patungkol sa warrant ni Duterte. Pero ito ay dalawang kasagutan. Si Roque, si PPRD ay tumakas dahil inukusan na tumakas papuntang Hong Kong. Pero at ang ikalawang, sabi ni Harry Roque, ang warrant of news hindi ito totoo at may 700 na pinadala sa Hong Kong upang kasagawain ng Tofaris. Ito ang full video ni Harry Roque. Panoorin natin. Mga kababayan, tayo po ay nagla-live ngayon dahil kinakailangan linawin yung kumakalat na fake news na ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte daw ay tumakas papuntang Hong Kong, no, dahil meron na raw warrant of arrest galing sa ICC. At sinasabi rin nila dahil nandito rin siya o nasa Hong Kong din ang ating Vice President Rodrigo Sara Duterte ay tumakas din daw ang Vice President Sara Duterte. Lilinawin ko lang po nasa Hong Kong po ang mag-ama dahil meron pong rally doon sa Hong Kong na dinaluhan ng mga kandidato ng PDP Laban. Hindi po yan para tumakas kahit kanino, no? Sila po ay naroon para mangampanya. Nasa Hong Kong po sila para mangampanya. Now, totoo po, tinawagan ako kagabi ni Tatay Digong at tinanong ano sa tingin niya kung may katotohanan ba yung warrant of arrest na di umano ay galing daw sa ICC. Ang sagot ko po dyan, bagamat kahapon ay araw ng Sabado, sabi ko, Mayor, sa tingin ko walang katotohanan yan. Bakit? Kasi nag-impose na nga po ng freeze sa assets, sa bank accounts ng ICC si President Trump. Ibig sabihin po niyan, yung SWIFT na pinagdadaanan ng mga pera na kinocontribute ng mga members ng ICC para pondohan ng ICC ay hindi na po pwedeng magamit, no? Ibig sabihin, mawawalan na ng pondo ang ICC. So ang sabi ko po, hindi para magsimula ng bagong prosecution na naman ng ICC, gayong alam ko po na yung mga empleyado ng ICC ay binigyan na ng 3 months advance salary, anticipating nga po na i-freeze ni Presidente Trump ang lahat ng mga bank accounts at ang SWIFT account ng ICC. Bagamat, tanging ICC lamang ang makakapagbigay kumpirmasyon talaga kung meron ng warrant of arrest si Presidente Duterte. At hindi naman po yan sinisikreto. Kapag meron na talagang warrant of arrest, inaanunsyo naman po yan ng ICC at linalagay naman po yan sa kanilang webpage. At wala naman pong kahit anong nakasulat sa webpage ng ICC na meron ng warrant of arrest si Presidente Digong. Pero nakakuha rin po ako ng mga larawan, hindi ko lang alam kung paano i-upload dito, na sandamuka lang mga pulis sa mga airport ng Davao at ng NEA. At nagkaroon po ako ng confirmation sa ilang ating mga kaibigan na talagang nagtitipon-tipon ng mga pulis. Now, nakatanggap din po ako ng report galing po sa isang reporter, no, na meron daw po talagang warrant of arrest ang ating Presidente Digong pero hindi po galing sa ICC. Ito po daw ay para sa kaso na incitement to sedition. Pero ito po ay off the record, ayaw pa magpakilala ng aking source, no? At yan daw po ang dahilan kung bakit nagtitipon-tipon ng mga pulis ngayon dyan, sa, hindi lang po sa NEA kundi sa Davao Airport na rin. Ulitin ko po, ang report na umabot sa akin ay ang warrant of arrest daw ay dahil sa incitement of sedition at hindi po ito warrant of arrest galing sa ICC. Bagamat
kinakailangan talaga antayin natin ang araw ng Lunes para ma-verify natin kung meron nga talagang warrant of arrest galing sa ICC ang ating Presidente Digong. Pero kung tama po yung aking source, ay ang warrant of arrest ay domestic galing sa lokal na hukuman para sa incitement for sedition. Now, incitement for sedition naman po, yan po ay bailable, no? So hindi po yan dapat maging dahilan para makulong ang ating dating presidente Rodrigo Roa Duterte, no? Pero dahilan po ito para mabahala ang lahat, no? Dahil kung talagang pati ang presidente ay pakukulong nila dahil sa pananalita ng isang presidente, kawawa naman po mga ordinaryong mga mamamayan, no? Alam naman natin na kapag ordinaryong mamamayan, mas madali ipakulong. Now, ang aking impormasyon na nakuha, ang warrant of arrest naman daw po ay laban lamang kay dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, no? At wala naman daw pong iba pang nakasulat dyan. Ang tanong ko lang, dahil ako naman po ay abogado, no? Paano nangyari yon na magkakaroon ng isang warrant of arrest sa isang kaso na hindi dumaan sa proseso ng preliminary investigation? Kasi lahat tayo may karapatan na magkaroon ng preliminary investigation dahil ang dahilan po ng preliminary investigation para malaman nga kung meron bang krimen na ginawa at yung nasasakdal ba ang posibleng gumawa ng krimen. Yan po'y karapatan ng lahat ng Pilipino, no, na magkaroon ng preliminary investigation dahil kung wala naman talagang kaebidensya laban sa kanila, bakit naman sila kakasuhan sa korte na alam natin na ito ay talagang aksaya hindi lang po ng pera kundi ng oras at saka syempre yung emosyon na ikaw ay pinagdedepensahan o pinapasagot na isang kaso na wala namang pulong katuturan. So ngayon po ang alam lang natin sa isang informante, incitement for sedition daw po ang warrant na isisilbi kay dating Presidente Rodrigo Roa Duterte pagdating niya galing sa Hong Kong. Wala pa pong impormasyon kung